Hello Sir Paul, ako po si Kelvin. I-share ko lang po sa inyo itong karanasan ng pamilya ko. 2 dekada na po mahigit ang nakakaraan. Isa po akong sima noon at masasabing breadwinner ng pamilya namin. Sa totoo niyan, hindi naman talaga breadwinner dahil noong mga panahon na yon, nagtatrabaho pa ang tatay ko. Malakas pa. Nagpapasaka, nagpapaitik. May mga pwesto kami sa mga palengke at kung ano-ano pa. Sadyang ako lang ang panganay. Isang sima na malaki ang kinikita. Kaya kahit papaano, may say ako sa pamilya namin. Dahil halos sa kanila din naman napupunta yung sinasahod ko. Kasi binata pa ako noong mga panahon na iyan. Anyway, heto na nga. Umuwi po ako nito galing sa isang kontrata ko. Masaya, excited kasi sa wakas makakapagpahinga na naman ng ilang buwan. Tapos makakasama ko ang mga kapamilya ko. By the way, malaki pala ang pamilya ko ha. 6 kami magkakapatid. Pero ang pinakababanggitin ko lang po dito ay ang nanay ko na si Rosie. Tapos ang kapatid ko na babae na si Yumi. Hindi ko na lang babanggitin ang tatay ko, pati ang iba pa naming mga kapatid na malalaman nyo kung bakit. So heto na nga. Sa pag-uwi ko ay nagulat ako nang makita ang isang hindi pamilyar na lalaki. At doon sa akin ipinakilala na boyfriend daw ito ni Yumi. Siya si Liam. Kung titignan mo si Liam ay siguro kaidaran ko lang na noong mga panahon na yun ay nasa 28 to 30 years old na. Pero kung titignan, parang hindi naman siya nababagay sa kapatid ko. Si Yumi kasi, 24 years old pa lang. Graduate ng kolehiyo pero noong mga panahon na iyon, hindi nagtatrabaho dahil naghihintay siya ng mapapasukan niyang paaralan. Kapapasa niya lang kasi ng mga exam ng pagtiteacher. Anyway, heto na nga. Kaya naman nasabi ko na hindi nababagi ang lalaki na yun sa kapatid ko kasi napakaganda ni Yumi. Maganda po itong dalaga ha. Sumasali din ito na Santa Cruzan sa mga pageants at sa kung ano-ano pa. Tapos yung lalaki na yun, abay, para namang gusgusin. Mataba, maitim tapos bukbok ang muka. Maraming tigihawat ba? Pero malinis naman po ito sa katawan niya. Maganda ang mga damit, branded. At doon ko na nga nalaman na hetong si Liam daw ay isang pulis. Tapos heto pa, noon ko lang di nalaman na hetong si Liam nga doon na daw natutulog sa amin. Doon nakatira. Siyempre biglang bigla ako noon. Panganay ako eh. Tapos may lalaki nang umaaligid ng ganoon sa kapatid ko. Aba, hindi naman kako yata tama yan. Sa araw nga na pagdating ko, nagpaalam si Liam na aalis. Kesyo may pupuntahan daw ito. Tungkol daw sa trabaho. At doon ko naman tinanong ang nanay ko pati ang tatay ko kung bakit nga nila pinayagan na ganoon ang mangyari. At ang nanay ko ang pinakakontrabida dito. Ang talagang kinaiinisan ko. Anak, nagmamahalan sila ng kapatid mo. Tsaka mayaman yung tao. Pulis daw ito. Alam mo ba, siya na ang gumagastos dito sa atin. Yung pera mo, nakatabi lang. Lagi niya tayong binibilan ng mga pagkain, nag-grocery. Siya na nga rin ang naglalaban ng mga damit natin. Hindi yun ang tinatanong ko, Nay. Bakit kayo nagpapasok ng lalaking hindi naman natin lubos kakilala? Ano ba? Binibigyan niyo si Yumi? Sino ba yung lalaki na yun? Anak, pulis daw yun si Liam. Sige nga kung pulis. Ibigay niya sa akin ang ID niya. Ipakita niya sa akin. Ang kaso, nakaalis na nga si Liam noong mga panahon na iyon. Wala talaga silang masyadong pagkakakilanlan doon sa lalaki na iyon. Ang alam lang nila, malaki ang kinikita nito. Pulis. Tapos ang alam nila ay sa Iloilo ito nagmula. Bukod doon, wala na. Meron pa pala. Yung kapatid ko daw at siya, mahalang isa't isa. Tinanong ko naman ang tatay ko. Yung tatay ko naman, kagaya ko ay tutol din. Pero wala naman daw siyang magawa dahil yun nga raw ang gusto ni nanay. Ganon din ang iba kong kapatid.
Ang may gusto lang talaga doon si Yumi pati si nanay. Sa amin kasi, si nanay talaga ang nasusunod at ako lang talaga ang nakakakontra sa kanya. Kaya halos mag-away kami sa pagdating ko. Imbis tuloy na masiyahan ako, matuwa ako sa pag-uwi ko dahil bakasyon na. Nagkaroon pa tuloy ng problema. Hidwaan sa nanay ko, pati kay Yumi. Ganito na lang. Ipahanap mo sa akin, Yumi, ang boyfriend mo. Mag-usap kami ng matino. Gusto ko malaman kung ano ba talagang intensyon niya sa'yo. Ang kaso, Sir Paul, mula nang dumating ako doon sa amin, hindi na po umuwi ito si Liam doon. Kesyo na-assign daw sa ibang lugar. Kesyo busy raw sa trabaho. Ganito, ganyan. Ako naman, medyo napipiko na ako. Nagdududa na talaga ako doon sa lalaking yun. Bakit hindi niya magawang humarap sa akin? Bakit kung kailan nandun ako umalis siya? Kahina-hinala. Lumipas po ang mga panahon. Ako po ay pumunta ng Maynila. Kasi yung katropa kong seaman, nag-aya dahil binyag daw ng kanyang anak. Kumbaga kukunin akong ninong. Nagpaalam naman ako sa amin at sinabi ko na 1 linggo ako bago uuwi. Pero nagsinungaling ako. Ang ginawa ko, pagkatapos ng binyag, ay umuwi na rin ako. 3 araw pa lang ang nakakalipas. At alam niyo ba, sa pagdating ko sa amin, naabutan ko na nandoon si Liam. Tuwang-tuwa ang nanay ko pati si Yumi syempre, habang yung mga kapatid ko natutuwa na rin dahil maraming mga pasalubong, pagkain, mga laruan, mga damit, sapatos at kung ano-ano pa. Samantalang ang tatay ko naman, sakto lang. Ewan ko kung natutuwa siya o hindi pero may pasalubong din para sa kanya. Mamahaling mga alak. Sa pagdating ko doon, nagkagulatan pa ang lahat. At nakita ko naman yung Liam na takot na takot. Nako, mauna na po ako ah. Sandali nga pare. Nananadya ka ba? Bastos ka. Hindi naman po kuya. May aasikasuhin lang po. Kinuwelyuhan ko yung Liam kasi para bang kay bastos niya. Bakit siya aalis ka agad noong nandoon ako? At bakit siya nandoon nung wala ako? Nananadya ba talaga siya? Hindi na ako nakapagpigil noon at kinuwelyuhan ko siya. May kalakihan akong tao. Maliit siya at mataba kaya sigurado akong kayang-kaya ko siya pero nagulat ako. Nang halos muntik niya na akong maibalya. Napakalakas niya. 6 flat po ang height ko, Sir Paul. Samantalang siya 5'3" o 5'4" na mataba. Kaya nagulat ako, kakaiba ang puwersa niya. At doon ay hindi na ako nakapagpigil pa. Yung pinuntahan ko kasing binyaga, yung kumpare ko, naikwento ko sa kanya ang problema ko. At ang sabi niya sa akin, kung duda daw ako doon sa lalaking nobyo nga ng aking kapatid, ganito raw ang gawin ko. Kumuha daw ako ng asin, ilagay sa botelya, haluan ito ng kalamansi at isang bawang na maliit. Tapos, lagyan ito ng tubig na banal na galing sa simbahan. Tapos, pabasbasan sa pari. Bago ako umuwi, ginawa ko po yun. At alam niyo po ba, sa paglabas ko noon nagtataka ako. Kasi, kumukulo ito. Lalo pa nung itinapat ko doon sa mukha ni Liam. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Doon inakita naming lahat kung papaano nag-iba ng bagya ang mukha niya. Tao ang itsura niya. Tao ang katawan pero yung mukha niya para bang kumulubot. Nagkaroon siya ng pangil na mula ang mga mata. Tapos sumaba ang tenga. Parang naging nakakatakot. Sa totoo nga niya napaatras ako ng bagya sa gulat. Natakot din ako, hindi ko ipagkakaila. Hanggang sa naalala ko pa ang sinabi sa akin ng kaibigan ko. Ibuhos ko daw yun sa mukha ng lalaki. At yun nga ang ginawa ko. Pagbuhos ko, nasunog ang mukha niya. Nalapnos, para bang binuhusan ng asido. Sumigaw siya ng napakalakas pero hindi sigaw ng tao, kundi sigaw ng isang halimaw, nakakabingi, nakakatakot. Pagkatapos noon ay kumaripas ito ng takbo. At sa mga sandaling yon,
Ang nanay ko, pati si Yumi, para bang nabuhusan ng malamig na tubig. Natauhan, takot na takot. Sinasabi ko na nga ba tamang hinala ko eh. Sabi ng katrabaho ko, yung kaibigan ko, yung ganong klaseng nilalang ay isang aswang. Tama ako. Ilang ulit kong sinisi ang nanay at ang kapatid ko. Bakit ka ako nagpapapasok ng ganong klaseng tao sa pamamahay namin? Muntik nang malagay sa alanganin silang dalawa, pati mga kapatid ko. Sa uli, hingi sila ng hingi ng patawad. Sorry daw, hindi na raw mauulit. Siyempre, hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanila kasi base sa katrabaho ko, may posibilidad daw na maaaring nakontrol sila nung aswang na Liam na yon. Mula noon ay naniwala na kami sa mga aswang. Halos buong bahay namin ay nilagyan namin ng mga pangontra na gano'n ang timpla. At mula po noon, hindi na po naulit ang kababalaghan na yon. Lalong-lalo na kay Yumi. Sa nanay ko na uto-uto na mabilis mabudol. Huwag kayo basta-basta magtitiwala, Sir Paul. Maraming mga aswang dyan na nagpapanggap. Akala mo mabait, pero binabalakan ka na pala ng masama.